Antikristo mula sa Islam? Maaari bang ang magiging Antikristo ay isang Muslim? Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Sa paglala ng tensyon sa gitnang silangan sa mga nagdaang taon, partikular ang pahayag ng mga panatikong Shiite Muslim patungkol sa ika-12 imam, maraming tao ang nagtatanong kung ano ang koneksyon nito sa mga hula o propesiya sa Biblia. Bilang sagot, una muna nating dapat malaman kung sino ang ika-12 imam at kung ano ang kanyang inaasahang gagawin para sa relihiyong Islam. Ikalawa, dapat nating suriin ang mga pahayag ng mga Shiite Muslim at kung ano ang koneksyon nito sa kanilang inaasahan. At pangatlo, kailangan nating tingnan ang sinasabi ng Biblia upang mabigyan linaw ang isyong ito. Sa loob ng denominasyong Shiite ng Islam, may 12 imams o mga leader spiritual na itinalaga ni Allah. Nagsimula ito sa isang imam na ang pangalan ay Ali, pinsan ni Muhammad na nagtangkin na siya ang kapalit ni Muhammad matapos itong mamatay. Noong humigit kumulang 868 AD, ipinanganak ang ika-12 imam na si Abu al-Qasim Muhammad o Muhammad al-Mahdi. Dahil mahigpit na pinag-uusig noon ang kanyang ama na ika-11 imam, itinago siya nito sa disyerto para sa kanyang proteksyon. Sa edad na humigit kumulang na 6 na taon, lumabas siya sa pagtatago ng kaunting panahon nang mapatay ang kanyang ama. Ngunit nagtago siyang muli pagkatapos. Sinasabi ng mga Shiite na nagtatago pa rin siya sa mga kuweba at muling babalik sa isang mahimalang pamamaraan isang araw bago maganap ang huling paghuhukom. At upang wakasan ang lahat ng kasamaan at panlulupig at upang magdala ng pagkakasundo at kapayapaan sa buong mundo. Siya ang tagapagligtas ng sanlibutan ayon sa teolohiya ng mga Shiite. Ayon sa isang manunulat, tataglayin ng Mahdi ang isang perpektong pagkatao at sa kanya ang dignidad ni Moses, ang biyaya ni Jesus at ang pagtitiis ni Job. Ang hula tungkol sa ika-12 imam ay may malaking pagkakapareho sa mga hula sa Biblia tungkol sa huling panahon. Sang-ayon sa mga hula ng Islam, bago bumalik si Mahdi, magkakaroon muna ng 3 taon ng pandaigdigang kaguluhan at maghahari siya sa gitnang silangan at sa buong mundo sa loob ng 7 taon. Ang kanyang pagdating ay kapapalooban ng 2 pagkabuhay na muli, ng isang masama at ng isang banal. Ayon sa katuruan ng mga Shiite, tatanggapin ni Jesus ang pamumuno ni Mahdi at ang 2 sanga ng pamilya ni Abraham ay magkakasundo magpakailanman. Ano ang koneksyon sa pagitan ng pahayag ng mga Shiite Muslim at ng presidente ng Iran na si Mahmoud Ahmadinejad? Si Ahmadinejad ay isang panatikong Shiite at inaangkin niya na siya ang personal na maghahanda sa mundo para sa pagdating ni Mahdi. Upang maligtas ang mundo, kailangan di umano itong mapas sa ilalim sa kaguluhan at panlulupig. At naniniwala si Ahmadinejad na inutusan siya ni Allah na ipailalim ang mundo sa mga kaganapang ito bilang paghahanda sa pagdating ng Mahdi. Paulit-ulit na ipinahayag ni Ahmadinejad na lilipulin niya ang mga kaaway ng Islam. Ang presidenteng ito kasama ang kanyang gabinete ay pumirma di umano ng isang kontrata para italaga ang kanilang sarili sa pagdating ni Mahdi. Nang tanungin si Ahmadinejad ng reporter ng ABC na si Ann Curry noong Setyembre 2009 tungkol sa kanyang mga pahayag, kanyang sinabi, ang imam ay darating ng may karunungan sa kultura at siyensya. Darating siya upang hindi na muling magkaroon pa ng digmaan. Wala ng pag-aalitan at pagkamuhi. Hihikayatin niya ang bawat isa sa pag-ibig sa kapatid. Darating siyang kasama ni Hesukristo. Babalik ang 2 na magkasama at gagawang magkasama upang punuin ng pag-ibig ang mundo. Ano ang kaugnayan ng imam na ito sa Antikristo? Ayon sa ika-2 Tesalonica 2:3-4, lilitaw ang isang suwail sa mga huling araw at lalabanan at itataas ang kanyang sarili sa gitna ng lahat ng sinasamba ng tao. Sa Daniel Kabanata 7, mababasa natin ang pangitain ni Daniel tungkol sa 4 na halimaw
na kumakatawan sa mga kaharian na may malaking papel sa plano ng Diyos sa hinaharap. Ang pang-apat na halimaw ay inilarawan na nakakatakot at napakalakas, talatang 7 hanggang 8, at naiiba sa mga halimaw na kanyang sinundan. Inilarawan din ang halimaw na ito na may maliit na sungay na bumunot sa ibang mga sungay. Ang maliit na sungay na ito ay ipinakilala bilang ang Antikristo. Sa talatang 25, inilarawan ang Antikristo na magsasalita ng kapusungan laban sa kataas-taasan at pahihirapan ang mga hinirang ng Diyos at susubuking baguhin ang mga kautusan at mga gawaing panrelihiyon. At ibibigay sila sa kanyang mga kamay sa loob ng 3 taon at kalahati. Sa Daniel Kabanata 8, ang pangitain ni Daniel tungkol sa isang tupang lalaki at isang kambing ay kumakatawan sa isang hari na lalabas sa mga huling araw. Talatang 23 hanggang 25. Papatay siya ng maraming tao at titindig laban kay Kristo. Ngunit ang haring ito ay matatalo. Sa Daniel 9:27, hinulaan ni Daniel ang pagdating ng isang prinsipe na gagawa ng kasunduan sa mga bansa sa loob ng 7 taon, ngunit pagkatapos ay maghahasik ng lagim. Sino ang Antikristong ito? Walang tiyak na nakakaalam. Ngunit maraming teorya ang pinaniniwalaan, maging ang posibilidad na ang Antikristo ay maaaring isang Muslim o Arabo. Sa kabila ng maraming teorya tungkol sa pagkakakilanlan sa Antikristo, may ilang pagkakahalintulad sa teolohiya ng Biblia at ng mga Shiite na dapat isaalang-alang. Una, sinasabi sa Biblia na ang kaharian ng Antikristo ay tatagal sa loob ng 7 taon. At inaangkin ng Islam na ang 12 imam ay maghahari din sa loob ng 7 taon. Ikalawa, inaasahan ng mga Muslim ang 3 taon ng pandaigdigang kaguluhan bago ang pagpapakita ng 12 imam. At sinasabi din sa Biblia ang tungkol sa 3 taon at kalahati ng paghihirap bago ipakilala ng Antikristo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagyurak sa templo. Ikatlo, inilarawan ang Antikristo bilang mandaraya na magpapakilala bilang tagapagdala ng kapayapaan. Ngunit sa katotohanan ay magpapasimuno siya ng malawakang digmaan. Ang inaasahan sa 12 imam ay magdadala ito ng kapayapaan sa pamamagitan ng malawakang pakikidigma sa lahat ng bansa sa mundo. Isang Muslim ba ang Antikristo? Ang Diyos lamang ang nakakaalam. May koneksyon ba sa pagitan ng paniniwala ng Islam at ng Kristyanismo patungkol sa hinaharap? Mukhang may direktang kaugnayan, bagamat tulad sila sa paglalarawan sa isang malaking digmaan. Una mula sa pananaw ng talunan at mula sa pananaw ng isang nagtagumpay. Hanggat hindi natin nakikita ang katuparan ng mga bagay na ito, dapat nating ipamuhay ang mga salita ng Diyos sa unang Juan 4:1-4. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao ang siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon ngay nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Iyan ang aming sagot sa tanong na, Antikristo mula sa Islam, maaari bang ang magiging Antikristo ay isang Muslim? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.